May bagong usapin na naman sa AFP modernization na tiyak na ikatutuwa ng mga sumusubaybay sa Philippine Navy. May nakal ang humigit kumulang 5.2 bilyong pisong pondo para sa paglalagay ng Close-in Weapon System o CIWS sa ating Jose Rizal-class frigates. Ngunit ang malaking tanong, sapat na nga ba ang budget na ito? At higit sa lahat, ano ba talaga ang CIWS na kasya hindi lamang sa pondo kundi pati na rin sa limitadong espasyong inilaan ng disenyo ng barko? Hindi lahat ng pinakamodernong CIWS ay maaaring ikabit sa Jose Rizal class. Kahit gaano pa ito kagaling sa papel, kung hindi ito akma sa timbang, laki, at structural design ng barko, magiging komplikado at magastos ang integration nito. Sa video na ito, susuriin natin ang mga pinakaposibleng kandidato batay sa available na budget, space provision ng HDF 2600 design, at mga teknikal na limitasyon ng ating frigates. At sa dulo ng video, pag-uusapan natin kung alin ang may pinakamalaking tsansa na mapili ng Philippine Navy. Ang BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna ay itinayo na may nakalang espasyo para sa isang future close-in weapon system sa ibabaw ng hangar. Nang unang dumating ang dalawang frigate, hindi pa ito nilagyan ng CIWS upang mabawasan ang initial acquisition cost at bigyan ng pagkakataon ng Philippine Navy na idagdag ito sa susunod na modernization phase. Ngayon, mukhang paparating na ang upgrade na matagal nang hinihintay ng marami. Batay sa inilabas na impormasyon, may humigit kumulang 5.2 bilyong pisong budget ang inilaan para sa proyekto. Kapag hinati sa dalawang barko, lumalabas na nasa humigit kumulang 2.6 na bilyong piso o halos 45 milyong dolyar ang maaaring ilaan sa bawat frigate. Ngunit hindi nangangahulugan na buong halaga ay mapupunta lamang sa mismong CIWS. Kasama rin sa gastusin ang integration sa combat management system, installation, testing, logistics support, crew training, at initial spare parts. Kaya mahalagang pumili ng sistemang hindi lamang mahusay sa labanan kundi praktikal ding i-install. Unang kandidato, Phalanx CIWS Mk-15 Block 1 Bravo. Kung pag-uusapan ng pinaka-praktikal na opsyon, malamang na ang nangunguna ay ang American-made Phalanx CIWS. Ito ang isa sa pinakasubok na close-in weapon system sa buong mundo at ginagamit ng maraming Navy kabilang ang United States Navy at iba pang allied countries. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ito ang paboritong kandidato ay ang pagiging bolt-on system nito. Ibig sabihin, maaari itong ikabit sa nakahandang deck foundation nang hindi na kinakailangang gumawa ng malaking pagbabago sa istruktura ng barko. Napakahalaga nito para sa Jose Rizal class dahil limitado ang espasyong inilaan sa ibabaw ng hangar. Bukod dito, napatunayan na rin ang kakayahan ng Phalanx laban sa sea-skimming anti-ship missiles, drones, helicopters, at maliliit na surface threats. Ang pinakabagong Block 1 Bravo configuration ay mayroon ding mas mahusay na sensors at software kumpara sa mga naunang bersyon. Sa usapin ng presyo, tinatayang nasa 20 hanggang 25 milyong dolyar bawat unit ang halaga nito depende sa configuration at support package. Kung ito ang mapipili, may sapat pang budget para sa integration at iba pang kinakailangang gastos. Ikalawang kandidato, Rheinmetall Oerlikon Millennium Gun. Isa pang napakalakas na kandidato ay ang German-made Rheinmetall Oerlikon Millennium Gun. Bagamat gumagamit ito ng 35 mm na bala, iba ang konsepto nito kumpara sa Phalanx. Sa halip na Gatling gun, gumagamit ito ng high-speed single-barrel revolver cannon. Dahil dito, mas magaan ito kaysa sa ibang 35 mm CIWS at mas maliit ang footprint. Isa rin itong bolt-on installation kaya hindi nangangailangan ng malaking structural modification. Ang pinakamalaking lakas nito ay ang paggamit ng ahead programmable airburst ammunition. Kapag pinaputok ang bala, automatiko itong naglalabas ng daan-daang tungsten projectile sa eksaktong lokasyon ng target. Napakabisa nito laban sa incoming missiles, drones, helicopters, at maging sa maliliit na fast attack craft. Sa panahon ngayon na mabilis ang pagdami ng drone threats, maraming defense experts ang naniniwalang isa ito sa pinakamabisang CIWS na available sa international market. Bakit hindi Gökdeniz? Marami ang nagtatanong kung bakit hindi na lamang piliin ang Turkish-made Aselsan Gökdeniz. Sa papel, isa ito sa pinakamahusay na modernong CIWS ngayon.
May twin-barrel configuration ito, gumagamit ng 35mm programmable ammunition, at mahusay ang performance laban sa missiles at drones. Ngunit kapag isinama na ang disenyo ng Jose Rizal class, nagsisimulang lumitaw ang mga hamon. Mas mabigat ang Gok Deniz, mas malaki rin ang footprint nito. Umaabot sa humigit kumulang 7 tonelada ang timbang nito depende sa configuration. Dahil dito, maaaring kailanganin ng structural reinforcement sa ibabaw ng hangar upang masuportahan ang dagdag na timbang. Maaari ring magkaroon ng pagbabago sa weight distribution ng barko. Bukod pa rito, mas malaki ang espasyong kinakailangan ng sistema kumpara sa Phalanx at Millennium Gun. Hindi ibig sabihin nito na imposibleng ikabit ang Gok Deniz. Posible pa rin itong gawin. Ngunit maaaring mangailangan ito ng mas malaking engineering work, mas mahabang installation period, at mas mataas na kabuuang gastos. Kung ang layunin ng Philippine Navy ay makakuha ng mabilis, cost-effective, at low-risk integration, maaaring hindi ito ang unang pagpipilian. Ano ang pinakamalamang na piliin? Kung pagbabatayan ng available na budget, ang limitadong espasyo sa ibabaw ng hangar, at ang hangarin na maiwasan ang malalaking structural modifications, lumalabas na dalawang sistema ang may pinakamalaking tsansa. Una ay ang Phalanx CIWS Mk-15 Block 1 Bravo, dahil combat-proven ito, madaling i-install, at compatible sa maraming Western naval systems. Pangalawa ay ang Rheinmetall Oerlikon Millennium Gun, na nag-aalok ng mas malaking kalibre at napakalakas na ahead programmable ammunition habang nananatiling compact ang disenyo. Samantala, bagamat napakalakas ng Gok Deniz sa aktwal na labanan, maaaring maging hadlang ang laki, timbang, at integration requirements nito para sa Jose Rizal class frigates. Ang paglalagay ng CIWS sa Jose Rizal class frigates ay isa sa pinakamahalagang upgrades na hinihintay ng Philippine Navy. Kapag natuloy ito, magkakaroon ng dalawang frigate ng huling linya ng depensa laban sa mga anti-ship missiles, drones, helicopters, at iba pang mabilis na banta na maaaring makalusot sa kanilang pangunahing air defense systems. Sa ngayon, batay sa budget at structural limitations ng HDF 2600 design, ang Phalanx CIWS at Rheinmetall Oerlikon Millennium Gun ang lumalabas na pinakalohikal at pinakapraktikal na pagpipilian. Gayunpaman, wala pang opisyal na anunsyo mula sa Department of National Defense o Philippine Navy, kaya nananatiling analysis lamang ang lahat ng ito batay sa available na impormasyon at technical specifications. Sa inyong palagay, alin ang mas nararapat para sa Jose Rizal class frigates, ang combat-proven na Phalanx, ang advanced na Rheinmetall Millennium Gun, o sa tingin ninyo ay dapat pa ring ikonsidera ang Gok Deniz kahit mangailangan ito ng karagdagang modifications? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section, at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang update at analysis tungkol sa AFP Modernization Program at sa hinaharap ng Philippine Navy.